Batid kong hanap din ninyo ang isang lugar na kung saan masarap magbakasyon. Sa lugar na tila ba'y nagbabalik tanaw ka pa kasama ang mga antique houses na dito matatagpuan. Sa kabuuan, 23 dito ang mga orihinal na Spanish era house na isang koleksyon ni Ginoong Jose Acuzar. Sa tulong ng mga profesional na manggagawa, maingat nila itong inilipat mula sa orihinal na kinatatayuan patungo sa Bagak Bataan. Ang iba naman dito ay mga replika na nagsisilbing alaala para gunitain na minsan isang araw may ganitong kabahayan na malaki ang ginampan ng papel sa ating kasaysayan. Hay, para ba ako nagta-time travel? Ito ang Las Casas Filipinas de Acuzar na matatagpuan dito sa Bagak Bataan. Ciao ragazzi! Ako nga pala si Capo Rider Life PH and welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. And today's episode ay gagala ko kayo sa isa sa mga world-renowned historical hotel and resort dito sa Pilipinas. Welcome to Las Casas Filipinas de Acuzar. Subukan natin ikutin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa Las Casas. Dito sa Las Casas mga kapo ay may kabuuang 40 hectares na kung saan ay may 63 elite house. At nandito tayo ngayon sa mismong estero ng Binondo. Dito ay pwede kayo sumakay ng mga gondola o bangka na ayan, babiyahe kayo mula doon patungo sa mismong estero de Binondo. At nandito tayo mga kapo sa mismong tulay na kung saan nag-uugnay ang estero ng Binondo at papansin nyo ito yung mismong lawa na makikita nyo dito sa Las Casas. Mistula bang nagko-connecta itong tulay na to sa nakaraan patungo dito sa kasalukuyan. Itong Las Casas Filipinas de Acuzar ay pinangaralan nung nakaraang taon bilang Best Historic Hotels in Asia Pacific at hindi lang dito mga kapo sa Asia, pati na rin sa buong mundo. Sa mga ganitong klaseng lugar, nakakamangha yung mga pagkakagawa, yung mga architectural at mistulang talagang bumabalik ako sa nakaraan. Ito yung itsura, ito yung panahon na kung saan namumuhay yung mga Kastila at mga ilustrado o yung mga mayayamang Pilipino. Dito naman din sa mismong tulay na tinatawag nilang Lambingan, dito nagtatagpo ang Magsing Irog nung mga panahon ng Kastila. Ito ay replika lamang mga kapo at meron ditong dambana. Papansin nyo mga kapo, yung Casa Hagonoy sa Bulacan, makikita nyo lang dito sa Las Casas. Kung napapansin nyo, yung mga lumang bahay, halos lahat ganito ang forma. Sa harapan ng bahay nila ay may malaking hagdanan patungo sa mismong itaas nila. Ito yung mga disenyo ng mga panahon ng Kastila. Pagdating sa hotel rooms and accommodation dito sa Las Casas ay naglalaro sa halagang 10,000 hanggang 150,000 pesos a night. At ipapakita ko sa inyo dahil pupuntahan natin yung pinakamahal na hotel accommodation dito sa Las Casas. Ito mismo mga kapo yung Casa Vicentina na orihinal na bahay na matatagpuan sa Binondo, Maynila. Ito yung mismong bahay tapos dinala dito sa Las Casas kung saan ito yung pinakamahal na hotel accommodation dito sa Las Casas na nagkakahalagang 150,000 a day. Ayon sa mga staff dito sa Las Casas, itong Casa Vicentina, mga haligi daw nito nababalutan ng ginto at hindi daw inakala ng mga taga Binondo itong bahay na to ay may tinatagong yaman. Papakita ko naman sa inyo yung naging kwarto natin at solo natin to mga kapo. Yan. Dito ay may dalawang palapag, tig-isang queen size bed, at dito ay may TV, at napakalamig na aircon. At dito sa loob ng kwarto na to mga kapo ay may free wifi. Ito naman ang kanilang palikuran, na kung saan ay pwede kayong magbabad at mag-enjoy dito sa kanilang bathtub. At yan,
Napakaganda ng kanilang baliguan. Sasakay tayo ng jeep. Sakay po tayo. Ayun. Gandang umaga. Ayan. So itong mismong jeep po ay umiikot. Hanggang anong oras yung pinaka-service time niya? Ay, wala po. Paikot-ikot lang. Tapos ang susunod na magiging transportation, ito yung tramvia. Yung tramvia, sir, ano lang yan. Ginagamit lang po ng mga guests na magpipicture-picture sila. Ganyan. Kasi pang ruta lang yan, sir. Ito po, from dito sa dito hanggang beach area, tapos babalik dito. Hanggang dito, hanggang beach area? Babalik lang. Dinadaanan din po ng tramway. Apo, ito po. Ito mismo. Ito mismo. Daan po ng tramvia po. Ayan, ito mismo yung Bago tayo umuwi mga kapo, ay papasyal ko kayo. Taong 2003, sinimulang gawin ni Ginoong Jose Acuzar itong Las Casas Filipinas de Acuzar na layuning buuhin ng Spanish Colonial Era Heritage House upang ipreserba ang kasaysayan ng ating bansa. Itong 4 na rang hektaryang lupa sa Bagakbataan ay naging bagong kanlungan ng 27 mga kabahayan na makikitaan ng lumang arkitektura, kasaysayan at cultural values. Itong mga koleksyon ng mga lumang bahay ay nagmula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas katulad ng Quezon, Manila, Pampanga, Bulacan, La Union, Sorsogon, Cagayan at Ilocos. Maingat nila itong binaklas, inilipat at binuong muli ang kada piraso na lumang bahay. Kaya kung iisipin ninyo ang husay at dedikasyon ng mga profesional na manggagawa bago nila mabuo ang bawat bahay dito sa Bagakbataan. At noong taong 2010, binuksan ang Las Casas sa publiko bilang isang beach resort. Sa kasalukuyan, bukod sa mga antigong bahay, 34 na istruktura ay binuo at nagsisilbing mga alaala, hango pa rin sa mga lumang estilo na kabahayan noong panahon ng Kastila. Batid kung nais nyo din tong mapuntahan, sa loob ng mahigit 4 na oras mula sa Metro Manila, ay masasaksihan na ninyo ang resort na kung saan para kang bumabalik sa nakaraan. Dito ay buhay na buhay ang lumang tradisyon at pamamaraan na halos makalimutan na ng mga mamamayan. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Las Casas ay kung paano nila pinreserba ang mga lumang bahay na minsan nang pinabayaan ng karamihan. Isa na sa halimbawa itong Kasabay Sintina na orihinal na matatagpuan sa San Nicolas, Binondo. Bago nila ito nilipat, naging tirahan ito na may 50 mga informal settler. Upang maunawaan ang gustong kasaysayan ng bawat bahay dito sa Las Casas, meron ditong tour na isinasagawa. Ang bawat panauhin ay maaaliw sa magigiliw na tradisyon, palaro, pagsakay sa mga tramvia at gondola. Itong Las Casas Filipinas de Acuzar ay higit pa sa isang tourist destination. Itong atraksyon na to ang bumubuhay sa minsan ng kinalimutang tradisyon at kultura sa ating bansa.